The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "What is your opinion? A man had 2 sons. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.' The son said in reply, 'I will not.' But afterwards, he changed his mind and went. The man came to the other son and gave the same order. And he said, 'Yes, sir,' but did not go. Which of the 2 did his father's will?" And they answered, "The first." Jesus said to them, "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. When John came to you in the way of righteousness, you did not believe in him, but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, importante sa aton spirituality nga authentic kita. Meaning ang aton words, expressions, ang aton authenticity, honesty. Pero kung kaisa ang aton words, kang aton actions, wala nag-correspond. Yes kita sa word, no kita sa action, or vice versa. Pero ultimately, hindi words ang ginabasihan, kundi action. Sa bagay nga pwede ka makasiling, yes, pero way ka nag-obey sa Diyos, mas maayo pa nga nag-no ikaw sa primero, and then may change of heart ka kag nag-yes ikaw. Kagamo ng meaning sang parable. Kadamo sa mga promises sa kalibutan, political promises, mga commitments nga hindi ma-realize, hindi faithful. Even our daily relationship. Oo, matawag ako sa imo. Huwag ka man nagtawag. Oo, bisitahan ko ikaw. Huwag ka man nagbisita. Next year kita ha, kay Merry Christmas. Why man siya? Nag-abot ang tiyempo. Basta man lang siya sa hambal. Mabayad ko sang utang ko. Wala man niya ginabayran. Kadamo sa mga promises. Words lang. Pero sa aton spirituality, gina-remind kita. Nga hindi ka lang ka-words kay Jesus. Hindi ka lang, thank you Lord, praise you Lord, or I obey you Lord, or tapos wala sa buhat. I'll give you my memory and my understanding and my everything. Naminami siya magkanta. Tunog-tunog yun ang tingog niya. Ay, here I am, Lord. I give you my life. Pati ka na, hindi ka nikatag sang kunanuda. Meaning to say, may gap ang aton nga actions kag words. Ti sa iban, tama kalayo gid ang gap. Sa iban, lapit man lang ang gap. Hindi man gid tama kadako. Depende kung anong level sa imo spirituality. Pero ang aton faith, ma-express naton in 3 ways, in many ways, pero 3 ang ma-identify ko, nga balaan mo, ngang imo action corresponds sa imo words or baptismal promises. Baptismal promises naton, do you renounce Satan and all his works and all his empty promises? I do. Do you believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? I do. So amo nang words naton. Tibutang mo na sa buhat, Catholic lifestyle. So 3 ang sa ako niya 3 subong ang makita mo nga ma-check mo criteria o checklist mo, nakita mo ang Catholic lifestyle mo kag priorities.
Una, the way you spend your time. Sa isa ka adlaw, paano mo gina-spend ang day mo? Puros lang bala work? Puros lang bala recreation? Puros lang bala basa sang secular things, Facebook? O naghahatag ka time for prayer? Kung mag-prayer, natak-an ka bala? 5 minutes natak-an ka? Pero kung Facebook gani, overnight, daw wala ka man natak-an? Amo nang imo priorities. Amo na ang importante sa imo kabuhi. Mag-spend ka sang time. Makita mo na sa schedule mo. Anong schedule mo? Puro lang work. Kawala sang prayer. Sa imo daily, weekly, monthly, yearly schedule. Ano? Klaro gid bala? May worship time. Kag may time kang ginahatag sa ministry and evangelization, because we are Catholics. Life is not only about ourselves sa aton time, kundi it's a time spent to worship God and to help people worship God. So anong schedule mo? Anong schedule mo sa imo kabataan kag kaapuhan? May spirituality gid man dira, may spiritual reading ka dira nga time. Anong mga time mo? Nag-read ka ba sang Bible? Gina-spend mong isa ka adlaw magtambong sa misa? O simple routine? Bugtaw ka, ubra ka, pangita ka ubra, balik naman, bugtaw na. Or puro lang pagwapa ubra mo. Pagtatlo ka oras sa tubang sang espeho. Pero kung mag-pray gani, tak-an ka, 5 minutes. Pero panghusay mo sang buhok, kag tanaw mo sang itsura mo sa espeho, way ka manatak-an, nanamian ka, nagupahan ka sa imo kaugalingon. Kinahambal ko ni ang reality. So makita mo ang imo yes to the Lord, the way you spend your time, how much time do you spend with Him in prayer and meditating on the spiritual things, meaning of life. Second nga criterion nga makita mo kung ano ang imo priority is, where do you spend your money? Diin mo ginagasto imo kwarta. So kung may ara ka nga budget, makita mo na. Gasto mo bala para sa pagkaon, kada mo damo sang gasto mo sa pagkaon, o gasto mo lang sa bayo, o gasto mo lang sa recreation, o material things na 3 kasalakyan, 5 kasalakyan, 2,000 kaparis nga sapatos. O nagyagasto ka man sa poor, sa imo nga income sa kada bulan, ginaset aside mo gid ang para sa charitable activities, o nagakinahanglan as your thanksgiving to the Lord. Nagapamisa ka bala sa mga minatay mo, sa imo ginikanan. Nagaspend ka sa mall, kapag kaon dira sa mga kunano dira, tag 500, 2,000. Pero pamisa sa ginikanan mo 100 pesos. Di ka kadumdum. Kailain mo priority. Makita mo na ngang imo yes. Diyan lang ko tuloy ko, ako I'll give you everything, I'll give you my memory, understanding. Hindi gani ka pamisa. Magpamisa, gakumod pang iban. No, makita mo na. So hamon. Pero may mga Katoliko, may may budget. Basta sa spiritual things, sa mga seminars, sa mga recollections, sa mga Bible, mga spiritual books. Gabakal sa mga comics, hindi comics, mabakal sa mga kung ano-ano dira, nga ginahaboy man lang. Pero hindi man kabakal sa mga libro ni St. John of the Cross, basahan nyo ni Ascent to Mount Carmel, o ano dira. Naga-feed sa aton soul. Primero, budlayan ka, kay di ka used sina. Pero kung adjust mo ang imo kaugalingon sa pagbasa sina, pagpamati sina, nagaano ang imo nga panabor, so to say. Pareho bala kung bag-o pa lang,
Bisan virtue o bisyo, butang ta bisyo. Sigarilyo, ay pait. Pero sa sige-sige mo, nanamian ka na, addicted ka na. Tukon i-positive mo na, ay hindi ko ka-enjendi kay sa Indian na kung sige-sigihon mo, balaan mo yan, nag-adjust ang imo nga spiritual palate. So to say, sa mga heavenly food, heavenly things. So amo nang yes naton sa Dios. The way we spend our money, kung diin naton gina-spend. Of course, tanan may ara dira. Pero hindi panarantan sa self. May ara man sa worship. May ara man sa ministry. May ara man, kaya ang ginabaton mo na iyaman na sang Diyos. Nya kulang gani ni. No. Ang material na iya, gamiton mo na to worship God. And to adore Him in many ways. To worship, magpamisa. To adore, to worship, mag-spend para sa taong makilala nila ang Diyos. And I tell you, bendisyonan ka gid. So makita mo na sa priorities mo. Diba, grabe, milyon ng balay. Wala ko ga komentara inyo na ya. Milyon. Pero kung parte sa balay isang Diyos, why siya? Bako iya balay. Pero ang chapel sa tupad niya, why siya labot? Katoliko. Why? Sa mga subdivision, lagko balay. Pero ang chapel, why nila napabayaan nila? Hindi priority ang Diyos sa ila. Katoliko, no? May priority. Naganami balay tadi, ayas ang Diyos na da, why na ganami? Hindi nato na pag-istoryahan da kagana. May amuna nga mga priorities. So makita mong yes ang isa ka community, isa ka division, the way makita nila, pagpahalaga nila sa sa mga butang nga iya sang Dios, activities man o material man nga ginagamit. Sabi niyo bulak, kami gasto na bulak, pero halin na sa imo spirituality, meaningful. Galaya siya pero ako niya, commitment ko niya, ang durian malimbawa, bidirao sa Ador, may nag-donate da, fresh ng bulak da. Simple. Pero halin sa faith, wala siya nagabali. Iban ganina, ginagasto mo lang naway ganit pulo sa mga beer, kag mga kunanuda. Tingang hindi sa bulak. Amo ng point ko, pero kamo niya may freedom sa paggasto. Ang ako na yung point is, makita mong yes, the way you spend sang imo money for God, for your sanctification and family sanctification, and for our compassion to the poor. Sunod, balan nyo, gindugangan ko ni, pagi sa pagbuto mo, sabi mo mabuto ka lang, hindi mo yes sa gospel truth. Yes mo na sa gospel truth. Kung sinubutuhon nyo, bahala ka mo da. Pero the way, pagpili mo, priorities mo sa kabuhi, makita. Makita. Ang vote hindi directly worship sa Diyos. Pero makita mo ang pagkakatoliko mo, madala mo sa imo choice. Amo na siya. So kamu kamu discern kung ano ni sino nga aton priority, makita mo kung amo ning imo butuhon, mati amo na imo priority, kung amo ni amo naman, wala ako naga-judge. Pero ang imo yes sa Dios naga-influence even sa choice mo nga very important choice kay for 6 years mo. Kung sino da mapungko, amo nang ma-decide para sa imo. Hindi paglangulanguha. 6 years na siya ma-decide para sa imo, ma-lead sa imo. So kung batunon mo lang kung ano dira, after samlang kaadlaw na, tapos na, naubos mo na gasto. Pero 6 years mo na discern kita. That's why ginapa-discern, ginapangamuyuan. So, your time, your treasure, and your vote. Especially sa coming election. Wala ako gina-spiritualize ang election, kundi gina-apply ko ang gospel.
Yes, yes, no, no. Kag may guidelines ang Katoliko, o Katoliko ka hindi, Katoliko, o di ko di-apply mong pagkakatoliko mo. Nag-yes ka, tapos no ka gali diri, o kundi promises, na mo na siya. Second point, lastly, mambal ako parti sa kay ti ginasunod ni sang iba ng aton sa homily, ti parte naman sa guidelines naton, civil authorities and church. Okay? So, hambal naton nagligad. Di na ko mag-repeat na butang diri, obliged to respect the fundamental rights of the human person. Tapos, kinahanglan ko nga may hierarchy of values ang aton mga leaders. Kita tanan, but especially aton leaders. Kamulo damo-damo hilikuton mo, damo-damo obra mo, damo-damo demands. So kung hindi ka kabalo mag-prioritize ang hierarchy of values, matalang kagid ma-burnout ka. Ako gani nga alin lang gamay malang parokya sang lapas, tanawa bala. Kung wala ka priorities, matalang ka, butungon ka diri, butungon ka dito, amuning hambal, at suggestion amuni. Kung suggestion lang basahon mo, suggestion box dira, mabuang ka. Damo-damo suggestion. Pero may hierarchy, unahon tani anay, amuning anay resources naton, gamay pa lang, ti amo lang ni importante lang anay, ang urgent lang anay. I-forgo ta anay ang iban-iban na dugangan ta lang, himuon ta na sa adlaw kung mahimo na nato ng essential. The same sa leadership, may mga ginapang-una na. Pero kung hindi priority ang mga leaders, hindi klaro ang ila hierarchy of values, nagaginamo ang community. Ginauna tong kung ano-ano nga mga project, ng importante nga project, wala ginapabayaan. So amo na, kritik ko lang na, kay ti amo nang hambal diri, kag applications ang ginatawag naton, hierarchy of values. Bisan sa balay, bisan ng tatay, bisan hindi ni leader sa balay, ang father, kundi siya kabalo mag-prioritize, kundi unahon spend, ma-birthday kita, o bayad na ni sa tuition. May hierarchy of values. Pero kung ang value sadya, pag sunod bulang, utangay naman naubos mo birthday mo, di ba, utang ka naman, balayran kuryente. So may priority. Kung amunang kakatabo sa balay, sa nasyon amuna, unahon tani, kaysa diin ta spend ang kwartata, bisan sa mga budgeting. So ay kinanglanon gali sa leader, hierarchy of values, diri ako na-enlighten kung anong kulang man, nirealize ko ang kulang gali, ang mga leaders sa simbahan o sa gobyerno man, hindi klaro ang mga priorities and hierarchies ang values. Una to man akon to, ako naman ako ni di, ako na daw, ato na to, gala muna. So hindi wala sang leader nga naghambal. Unahon taniho, corruption, economic, of course, tanan himuon mo na, pero may hierarchy. Sunod, that's makita mo na sa plataforma. Tanawab lang mga campaign. Subong anong plataforma nila? May ginabutang sila ng plataforma. Anong plataforma? Kay pakira makita ang priorities nila. Hierarchy of values. Anong values nyo? Wala ko yakabati isang plataforma. May ara man, lakabilog. Pero anong plataforma? Anong hierarchy? Tas anong masunod nato? So nabutang diri. The loyal collaboration, those subjects to authority should regard those in authority as representatives of God who has made them stewards of His gifts. So wala hambang itapol ang government, pero representatives of God. As long as they obey God, you are obliged to obey them. Their loyal collaboration includes the right and at times the duty to voice their just criticisms of that which seems harmful to the dignity of persons and to the good of community. Nabutang diretso gali isang tao, kag hindi lang diretso, obligasyon niya nga mag-voice out sang iya just criticisms, hindi illegitimate, hindi unjust, hindi rumors, hindi kundi just criticisms sang mga napanghimo sang leader nga harmful sa dignity of persons or to the good of the community. That's why may ang nabuta na mian ko hindi gali diretso lang, duty sang simbahan mag-criticize, collaborative criticism of course, di destructive, collaborative.
mag-criticize, kapag express ang iyong opinion, most especially sa kompetensya, faith, and morals. It's not only a right, it's a duty. Nga koreksyonan, kagihambal. Ari sa katekisa, duty, gospel duty. Kay gusto ni Lord ang kamatuuran kagang honesty, authenticity. Dira siya naghalin. Hindi magpadlagan partido ha, nga maghabuyanay higko. Hindi naga-intra ang church. Kay truth siya. Kung sinumanda, truth. Kag duty to express. Kung may falsehood, kag may criticism, not to topple, but to correct. Collaborative criticism, hindi destructive criticism. Kay ang mother, ang church mother, so kung akigan mo ang bata mo, hindi to destroy sang bata, kundi to guide. Kay ang simbahan, Holy Mother the Church. Dira naton tanawon ang partisipasyon sang church sa aton political life. Martes subong, bendisyonan ang aton mga leaders. We need good leaders. We pray for them. Ang iban sila good-hearted. Walang ginakaon lang kila sang sistema. Tinlo ng iba nami ng tagipusoon nila. Kaling kung habuyan ka sang higko, di siyempre mahigkuan ka, kahit ti politika higko mo. Pero hindi ka ka-atras sina, kay inyo na ubra nga laiko. Kay ilaiko na yan, hindi na ka-atras sa politika. Inyo na sanctify the politics. Hindi mag-give up. Hindi magpalagyo. Basta gospel-based lang. Ang iban may kaya, may competence, may prudence, may justice, may temperance, may virtues, may kunano, padlagan. Of course, kabay pa magdaog. Pero, hindi kakambal nga. Tihig ko, hindi na kami mag-intra. No? Politika, iyan asang laiko. Pero hindi iya sang pari. So go. May freedom ka mo, autonomous, ano ka mo dira. Sanctify all aspects of life. Business, entertainment, especially politics. And we need lay people, good people, lay people, may pagtuo sa Diyos to lead us. Kaya kung may pagtuo sa Diyos, kaglaro, may hierarchy of values. Amon ang advantage ng isa ka Katolikong authentic, basta mag-lead siya, klaro ang hierarchy of values. Kagbalan nyo kung anong values, ara joy ho. Jesus, others, you, yourself. Ulihi ang yourself. And then, nagpangmabaw ang others, and then Jesus. That's why there's joy. Because amo na ang pasunod sang hierarchy. Jesus, worship of Jesus. Obedience to Jesus. Others, love of others. Common good. Service to the community. And last, yourself. That's the code sa isa ka leader. Spiritual things, the world, and yourself. Amen. May your mercy, we beseech you, O Lord, be with your people who cry to you, so that what they seek at your promptings, they may obtain by your ready generosity. Through Christ our Lord. Amen.